mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Good morning po. Naimbag nga daw kada kayo amin kakabsat. Kung napapansin nyo po, nandito po ako sa school. Yan, eskwelahan po ng elementary po. Eskwelahan po ng, ito po pumapasok si Kia po. Si Koy Koy, si Katalea, at si Ace, si Amaru. Ayan. Ngayon pong araw na to ay pupuntahan ko po ang teacher ni Kia, yung advisor na po. Kasi po ganito po yung mga ka-business. Mapapanood nyo naman po ito sa itong vlog na po ito. Si Kia po kasi ay nagkaroon ng problema sa loob ng room sa school na to. At kailangan ko po makausap yung advisor niya para po masolusyonan po yung nangyari po kay Kia. Hindi ko po inaasahan yung time na yun na umuwi siya. At ganun po yung nangyari mga ka-business. Ayan po si Tina yun. Hi, Daube. Say hi muna, hi. Hi. Uwi na tayo. Hi muna. Okay, punta tayo papa. Hi, ayaw. Yan po. So, abangan niyo po yung mga ibang kaganapan po mga ka-business. Papasok muna po ako. Kasama ko muna po ang advisor. Kasama ko po si Kuya Buknoy, pero hindi po siya ang pinapakausap ko sa advisor kasi baka po mag-init na naman ang kanyang ulo at ma-high blood din naman po. Kaya ako na lang po ang makikipag-usap kay teacher po. So, ayan na si papa niya at si papa niya na muna yung mag-alaga sa kanya dahil aakyat po ako sa taas. At parang kakaiba po yung langit. Tinan niyo po. Ayan, makulimlim po. So, baka umulan. Wala pa naman tayong dalang payo. Ang uwian po nila Kia ay mag-aalauna pa po. So, maaga po siya pumasok. 5 pa lang, humalis na ng bahay at pinatid na po ni Kuya Buknoy. So, ayan po. Bigay ko muna po yung bata kay Kuya Buknoy. Okay, Papa? Fourth floor. Takot sa paa. Isa pa. Sakit na nakita ko. Grabe ganito ang bahay mo. Magdaming sobrang mamba. Ayun na po, last na. Nakakapayat pala to. Ganito yung bahay. So yun po mga ka-business, nakapag-usap na po kami ng advisor niya at naging maayos naman po yung pag-uusap namin. Mga ka-business, yung bata po pala na classmate niya ay may sakit na autism. Tapos may HD, ano ba yun? Yun po, ano siya, 10 years old po siya pero yung isip niya as in, mas mababa pa po sa 10 years old. So nag-sorry naman po daw siya kay Kia, tapos nag-sorry din po siya sa sorry din po yung mami niya. Tapos nag-aalala din po sila daw po mag-guidance pa yung bata. Pero hindi naman po aabot sa ganun mga ka-business. Nag-aalaga din po kasi ako ng special child mga ka-business. Yung tinatrabahoan ko po ng mga nakaraan buwan. Ano po, may autism din po yun si Gab-Gab. 16 years old. So, naiintindihan ko po dahil po sa dami nating anak. Ayan, naiintindihan po natin ang
mga bata. Ang sa akin lang po kasi, syempre, umiyak yung anak ko, umuwi, nagsumbong. Syempre, yung nanay, hindi naman natin na ano yung nanay, yung damdamin ng bilang isang ina na napahiya din siya sa room dahil pinagtawaran po siya ng mga kaklasmate niya. So, nag-apologize naman po lahat ng classmate niya at yung magulang po ng bata. At napag-usapan na rin po namin ng teacher yung kondisyon ng bata na classmate ni Kia. Kumbaga, sinabi naman po niya doon kay Kia na crush niya daw po si Kia at nakakutan siya. So, ang isip naman niya po, as in parang mas yung edad din ni Kia as mas lower than 10. Dahil nga po, ganun nga din po yung bata na yun. So, sa mami po ng classmate ni Kia, wag po kayong mag-alala. Ang inano ko lang naman po ay, kumbaga parang natakot si Kia na nabigla din siya sa pangyayari dahil syempre, ano din po. Kaya, ayun po. So, ayan po mga ka-business at mag-uusap pa po kami ni Kuya Buknoy. So, mga ka-business yung maganda babae. Mapakita ka naman. Ayan po. Yan po yung kaibigan mo maganda. Say hi ka naman. Grabe ka naman. Kaya tago mo, ganda-ganda mo. So yun po mga ka-business, nawawala po si Kuya Buknoy at si Tinay. Hindi ko na po sila makitang mag-ama. Asaan na sila? Saan na yung mag-ama? Saan na yung magpapa? Bakit wala? Uulan na, wala kaming dalang payong. Ay, no. Wala ang aking asawa, hinahanap ko. Saan na sila? Yung? Flashlight. Ay, flashlight pa, sorry. Saan ka? Ha? Nagpunta ako doon kasi nagkaroon ng problema sa room nila. Ayun pala. Mag-ama. Nagkaroon ng problema yung aking anakis. Paaway. Kinis siya ng classmate niya. Nagwawala sa ano. Yung kumis sa kanya may autism pala. Anak na yun, Luis, ang maganda. Ay, ang sipon. Ay, palit na tayong damit. Tara na. What's that? Ako na. Kaya apa? Tigas na. Yung sasabihin ko sa'yo kung ano na pag-usapan namin ng teacher niya. Doon na. Tara na. Ano pa lang nangyari? Doon na lang. Ha? Doon na lang. Balikan natin po kayo mga ka-business. Tinan nyo yung tsura ni Tinay. Umalis ng maganda. Ngayon tinan nyo na. Ano sa buwan? Bibi, where are you, Bibi? Saka ikaw? Ha? Ayaw niya yan na aandar. Bakit sa kanya nakapajama? Babae, oh. Oo, bakit sa kanya nakapajama? Bibi! Pull down. Uy. Oink, oink, oink. Uy, pupunta mo dito. Bibi! Buhatin mo ma. Okay, gusto niya hawakan yan. Gusto niya hawakan.
Wala, paborito talaga niya si Jeremy, no? Hello. Hello. Ito, order sa the beast and the crocodile. Laro ikaw, Bibi. Sakay ikaw dyan, Bibi. Ay, sumakay yan. Pag binuksan mo, binuksan mo. Ayaw niya, no? Bababa, sayang na ito. Ayun, sit down. Sit down lang. Yan. Very good. Ay, dirty man Ay, naman. dirty. Ayaw niya. Sabi ko sa iyo, ayaw. Takot niya siya, ma. Sinubukan ko na siya. Oo, ayaw niya. Ayan po mga ka-business, oh. Naglaro lang aming bibitinay. Up! Ayan na. Touch na naman. Ayan na naman. Ano mo na? O, sige na. Yan po mga ka-business. Chat ko lang sila yung sila Bay. Nandito kami sa bibili ng sapatos ni Kia pang church, no? O, sige na. Akit ka na doon. Taas. Parang kabila ka. Hello. Oy! Ano? Papa. Yun na. Sabi mo na dito. Oh, nilagay si Papa. Basta mo tayo. Sabi mo. Papa. Be! Ang ganda! Walk nga ikaw. Walk me, walk. Alam ka kami Ali. na. Look. Uy, ang ganda. Agwan na Ay, anak ng agwang yan Ganda. Grabe, ganda Babayaran pa natin yan. Babayaran pa. Huwag mo na tagalin. Lapit, buti may natira. Isang piraso na lang. Nandun sa dulo. Muna na magbuta. Nag-aalinlangan ako magbili ng TikTok kasi baka hindi totoong ganun ang lalabas. Ay, susong ka na. Halika na. Sige na. Babayaran na natin yan. Ito kay ate. Asan naman kay ate? Meron na. Okay. Uy, galing. parang ngayon na ako pa rin na. Tontua, Shush! Ayan na. Mag-match ba yung kulay ng yung damit niya? Okay yun. Sige na. Kunin mo na yan. Bebe, ang ganda Ito kay ate. Ang ganda, bebe sige. Tara na. Ay, sorry na. Bayaran na natin. Ano na? Bibi! So yun po mga ka-business, no, ito ay continuation lang doon sa vlog namin kanina umaga, mga ka-business namin minamahal. At yun nga, sabi nga ni Mingay, dito na lang tayo sa bahay mag-usap. Sa bahay na lang, dito na lang. So, hindi na kami nag-usap po sa daan dahil kailangan na rin kasi namin umuwi agad dahil babalik pa kami dahil mayroon pa kaming pupuntahan. Dahil mapunta pa kami ng Santo Niño dahil may bibilihin kaming sapatos ni Kia. Gagamitin din sa school. At saka pang church na rin. Yung ginagamit din kasi pang church. Ganun. So, yun. Ano ba yung napag-usapan niya doon? Kasi mga ka-business, kung bakit may tanong ko na lang din sa kanya, gawa ng sila naman kasi nag-usap-usap doon ng advisor. And then, bukod pa doon ay hindi na rin nagpa-vlog, no? Hindi pumayag na may vlog. Then, hindi siyempre, bilang pagrespeto din, so walang vlog na nangyayari dun sa loob mismo ng pag-uusap nila, mga ka-business, no? Kaya, ayun, bakit magtataka kayo, bakit ang nabasa nyo sa thumbnail ay bakit napasugod kami sa school. So ano po yun, detalye mo na lang na sa mga ka-business natin. Noong una kasi nung umuwi yung anak mo pa. Siyempre, nung kinuwento niya sa akin, pero parang tumaas yung dugo ko, parang nasaktan ako sa nangyari sa kanya. Kasi siyempre, bilang nasasaktan ka dahil nagkwento nga siya. Kasi talaga si Kia pala kwento po yung mga ka-business kung anong nangyayari sa school nila. Pag-uwi niya po talaga, ikukwento niya kung anong nangyari, kung anong nagawa nila po. Kinakwento po niya yan.
Tapos nung umuwi siya, sa cellphone nga ako nung nagsabi siya sa akin na, Ma, ganito ma, nalikan ako ng kaklase ko ma. Tapos pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Sabi ko, oh. Parang ano siya, parang napahiya siya. Tapos sabi ko, may teacher ba? Sabi ko, sabi niya mayroon po teacher sa Pilipino. So, sinaway ba? Ang sagot niya sa akin, siguro kung sinaway naman daw po yung bata, sabi ng advisor. Kasi magkakaiba po yung subject, ibang teacher. Kasi grade 5 na nga si Kia. Kaya, una nagalit ako, tapos, syempre napaluha ako dahil syempre sa edad niya, 10 taon. Diba? Parang, kaka-alarma din, siyempre. Tapos parang, ang sabi niya sa akin, pero tawanan nga nila ako may. Sabi ko, paano kanya? Parang nabully din yun. Nabully siya. Paano ano bang nangyari? Sabi ko, tapos sinanay sa inyo naman. Kasi crush daw ako nung bata. Sabi niya, crush daw siya nung kaklasmate niya. Kasi cute daw siya. Ganda daw siya. Ang sabi nung naghalik. Naghalik. Di, nagkatugma naman yung lahat ng kinuwento ng anak mo, walang pawang kasinungalingan doon. Dahil nung nag-chat nga ako sa messenger, sabi ng teacher niya, Mami, ano po kasi ganito yun. Ako po yung nagpapauwi to yung last subject and advisor. Sabi niya ganun. Umuwi naman po siya. Wala naman po siyang nabanggit. Pero wala, hindi siya nagsumbong. Kasi last teacher ang advisor eh. Sabi ko, may teacher daw po nung nangyari yun. Kasi tinanong ng teacher niya kung saan. Sa loob ba o sa labas? Sabi ko, sa loob po daw ng room. Ayan na. Sabi ko, pwede po, chat ako sa GC. Sinabi kasi niya kung sinong pangalan. Tapos chinat ko sa GC ng parents. Kanina pong anak si ganito. Siyempre ma-alarma yung nanay niya. Kasi siyempre kasama sa GC. Biglang nag-reply yung teacher, tiniim niya ako sa messenger ko mismo sa account. Sabi niya, Mami, sabi niya sa GC, nag-PM ako sa'yo. Sabi ng teacher, binasa ko. Pwede pong pa-actionan po, sabi ko sa advisor, kasi yung anak ko po ayaw na po pumasok bukas kasi as in, nabully kasi siya na pinagtawanan. Siyempre sa loob ng room, maraming classmate. So, ang pakiramdam niya, nagkaisa ang lahat dahil tinatawanan siya, imbis na daw parang awatin, gano'n. Siyempre, nasaktan ako bilang ina. Nagulat ako sa kanya, nag-react siya na, hindi ako papasok, ayaw ko muna pumasok kasi nagtawanan sila. Iniisip ko na naman si Denden. Di ba, nabuli nga si Denden, hindi pumasok ng buong 1 taon. Ito na naman, ang pakiramdam ko bilang nanay. Sabi ko, nag-chat na naman ako sa teacher niya kasi wala pang action. Sabi niya, Mami, ganito po yan. Gusto niyo po, pumunta po kayo dito at mag-usap po tayo. At kakausapin ko rin po yung involved sa nangyari sa bullying. Bullying kasi ang dating... ba yung nanay ng bata nung nag-usap kayo? Wala. Wala yung nanay. So, ganito pa yun. Sabi niya ng teacher, teacher, pwede po bang maging ma-actionan to ng maaga? Kasi para yung bata, siyempre mamimiss. Para maipaliwanag. Yung nararamdaman ni Kia, nararamdaman ko na nasasaktan siya dahil as in, lalaki. Kasi edad niya, tapos kinis siya sa leeg. Si Kia po mga kabis, siya na pagkabata, yung bagang, yung utak niya, alam niya na yung hindi, na magandang gawa. Siyempre, babae yan eh. Tapos, nagdadalaga na kasi siya. Baga, natuto na siyang mahiya. Sa pagkakataong yun, nahiya siya. Sobrang nahiya siya. Parang nabully siya yun. Ang pakiramdam niya. Sabi ko, chinat ko na yung teacher mo. Nag-reply. Ang sabi ng teacher, sino ang involved sa nangyaring yung mga nagtawanan? Siyempre, wala ako dun sa pangyayari. Sabi ko, sige, sabihin mo sa akin, i-chat ko kung sino. Ayun, chinat ko na yung mga pangalan ng mga kabisnes. Tapos may nag-react na isang nanay kasi GC. Confirm ko lang po kung yung pangalan na to ay kasi malay mo, double parehong pangalan. Kumbaga, Asia, 2 Asia para sa school. O gano'n, di ba? Sabi niya, confirm ko lang po kung ito po ba yung kasama na-involved yun sa nangyari kanina. Gano'n, sabi ng nanay.
Hindi ako nag-reply. Tapos, sinat ko ulit yung teacher. Pwede po ano ko ng araw na pupunta ako dyan. Nagsabi yung teacher, sige po mami, para mas maganda tayong mag-usap. So, hindi niya inilathala lahat na nangyayari dun sa, sa messenger. Eto na. Yung unang action na araw, hindi ako nakapunta dahil may pinuntahan tayong dalawa. Nag-chat uli ako. Pwede po bukas na lang. So, ayun na. Umalis na nga tayo. Ganun nangyari. Pinakit niya ako sa 4th floor. Tapos, doon kami nagkita. Sabi niya ganun, mami, tinanong ko naman lahat ng nangyari doon sa room. Lahat po ng sinabi ni Kia ay totoo. So, doon mo makikita yung anak mo, hindi siya nagsisinungaling. Kasi, naramdaman niya eh. Kumbaga, lahat ng pumasok sa utak niya yun. Hindi niya talaga yun sabi niya, opo mami, kinis nga po talaga siya ng estudyante. Tapos, pinagtawanan po din siya. Pero, ang sabi ng may teacher daw, pero kinausap ng teacher niya sa Pilipino, yung batang kumis, na hindi maganda yun, wag mong gagawin yun. Sabi ko, dapat po, sa akin na, para makita rin ni Kia na naging concern ng teacher, silang tatlo ang nag-usap. Kasi ang pakiramdam ng bata, hindi niya kinausap yung teacher, yung batang kumis sa kanya. Yun ang pakiramdam ni Kia. Kasi tinanong ko ang anak mo, inawat ba ng teacher? Hindi po. Yun ang sabi niya sa akin, hindi po. Sabi ko, sinong teacher? Di sa Pilipino daw. Sinabi ko rin sa advisor, eto po si ganyan, at subject na ganito ang nandoon na naka-turn na siya ay nagkaklase. Yan, nagturo ng oras na yun. Tapos sabi niya, ganito po yun, mami, kinausap. Yun po ang hindi nakita ni Kia. Kaya ang pakiramdam niya, nagbaliwala ang teacher niya sa Pilipino sa nangyari sa kanya. Yun ang pakiramdam niya. Sabi ko, hayaan mo na. Ayun na, sabi ng teacher niya, advisor niya, kinausap ko po yung bata, tapos yung nanay. Ito po kasi mga ka-business, diba? Sabi ko nga nung araw, na wala ako. So, tika lang muna, maputol kita dyan. Nung sa pagkakataon nung pumunta tayo, bakit hindi dumating yung nanay? Hindi. Yung nanay kasi, naunang kinausap ng teacher eh. Kasi araw-araw yun naghahatid. Araw-araw yun naghahatid. Sabi kong ganon, tapos, nakausap niyo na po pala. Ano po yung nakikiusap yung nanay? Baka daw, maaring hindi na mag-guidance. Diba? Yung bata. Kasi, bukod sa yung bata, 10 taon, meron siyang sakit pala. May sakit? Anong sakit? Autism. Autism. So, parang lumilitaw na yung kondisyon ng isip ng bata ay hindi ganun ka-stable. Kumbaga, ang label nila Kia ay nasa 10 years old. Pababa naman yung edad niya sa pag-iisip niya. So, sabi ko naman, ay ganun po ba? Sabi ko ganun. Naintindihan ko naman po yung panig ng nanay na yun kasi nagkaroon nga din ako ng alaga, di ba? Yung alaga ko masigab-kab, may autism din po yun. Kaya sabi ko kay sa teacher niya, wala naman po problema sa akin, ang gusto ko lang po malaman kasi yung damdamin ng anak ko. Para may paliwanag ka rin kay Kia. Napahiya siya. Yun ang pakiramdam niya, walang umawat o walang sabi na, tama na yan, gano'n. Walang walang sumasaway. Yun ang pakiramdam niya, sa isip-isip niya sa susunod na araw, mangyayari na naman to, gano'n. Kaya ayaw niya talagang pumasok. Diba? Pinakiusapan ko muna, sabi ko sandali, makikipag-usap tayo. Ayan na, sinabi ng teacher. Yung bata naman daw, yung nakakasabay sa school. Tapos araw-araw daw yung tinatanong ng nanay pag uwi na, teacher, may nangyari ba? May nagawa ba? Ganon. Sabi niya, wala, yung mga time na yon. Tapos yung nangyari nga kay Kia, nagmamakaawa yung nanay. Sabi niya na, teacher, baka naman pwede mo lang mag-guidance yung anak ko. Sabi niya gano'n, ng nanay ng bata. Kasi kung yun lang naman na magiging dahilan, di ko na lang siya papapasukin. Gusto mag-aral ng bata. Nakakasabay siya, pero ang nga problema niya, siguro hindi natin, may time siguro din hindi mo kakontrol. Naging makulit siya. Meron siyang time na
hindi mo siya makokontrol. Pag gusto niya yung isang bagay, gusto niya. Siyempre, magwawala siya. Kaya laging naka-update yung nanay, araw-araw na, kung naging makulit ba siya, o di ba? So, sabi daw, kinausap naman daw ng nanay yung bata, mga kabisnes, sinabihan na, don't do that. Kasi siya as in, may utak din talaga siya. May matalino rin siya. Nakakaintindi, baga, sa madaling salita. Nakakaintindi ko matalino po siya. Ayun nga lang, kumbaga, hindi niya na yung emotion. Tinanong daw siya ng advisor, bakit mo ginawa yan kay Kia? Sabi naman ng bata, kasi maganda siya. Sabi niya ganun. Kasi maganda siya. Tapos, cute siya. Sabi daw ng bata. Di sabi ko, sinabi rin po ni Kia na sabi daw nga niya, crush niya daw si Kia kasi maganda tapos cute. Kaya, hindi niya napigilan yung emotion niya, mga kabisnes, na akala niya as siguro, in kapatid ang tingin niya, mga parang nagets ko na nagets ko na. Siguro, siyempre, siya ay nakukyutan sa anak mo, parang ang feeling niya, maaaring gusto siya makipagkaibigan o ang kanyang paghahalik ay bilang kaibigan o bilang classmate na lang ba, yung bang ayun nga, ang feeling niya doon na close lang sila kasi nga ang kanyang kondisyon ng kanyang isipan ay hindi ganun ka-stable. So, maaaring nagawa niya yun. Siyempre si Kia nabigla nga naman, natural magre-react talaga ito. Dito nga daw siya kinis sa shoulder, tas dito kinis siya. Si Kia pa naman, mga kabisnes, ay iba yan. Sensitive. Yun. Masyado sensitive yan. Ayaw niya yan. Yung kukurutin lang siya, tapos kikilitiin lang siya dito. Ayaw niya po yan. Masyado ng yung isip niya. Siyempre, nagdadalaga na rin Tapos sabi niya nga, yung late development na yung bata, yung age niya na nasa 10, pababa naman yung palover siya. Kumbaga ang pakiramdam niya ay 6 years old lang siya, ganon. Yung bata na yun. So, naintindihan na natin. Ngayon, ibig sabihin, naipaliwanag mo na ba kay Kia? Pinaliwanag ko. Nakita niya nga ako kasi may nagsumbong na classmate niya. Yung mama mo, ayun. Kasi hindi ako sa room po kinausap sa hallway kasi mga business nung time na pumunta kami doon, ay may klase. Nandun si Kia, may klase. Doon niya lang ako nakita, tas gumanon siya sa akin si Kia. Tas sabi ko, teacher, sabi naman niya, mami, okay na po ba yan? Hindi na po tayo wala naman po kung nasa isip na mag-guidance. Kasi kung maaayos naman po ng mas maganda, na hindi na makakarating doon sa guidance, wala naman po. Wala naman tayong plano na ipag-guidance. Wala po. Kailangan makausap muna. Tapos, yung gusto ko lang po, makausap yung magulang niya kung yun nga po, diba, sabi nga po nung teacher, na advisor, na may sakit na autism. Nakita ko rin naman po siya. So, sabi naman ng teacher, sinabihan ko naman na huwag mo na uulitin ha. Kung crush mo siya, lagi mo lang siyang tingnan, tapos batiin mo, gano'n. Tapos, huwag mo siyang kikis kasi bawal yan, ha? Sabi niya, opo. Nag-sorry ka na ba? Sabi niya, opo, nag-sorry na po ako. Nag-sorry daw siya kay Kia, pati yung nanay, nag-sorry din. Kaya, nung pag-uwi ko, bago ko umuwi, sinabihan ko sa teacher niya, kamusta naman po si Kia? Tinanong ko siya kung okay naman siya sa classroom. Sabi ni teacher, si Kia ay matalino. Ang kinaanohan lang niya, pag sasagot siya, magre-raise your hand siya, yung alam niya naman yung sagot, natatakot siya na baka mali. Naunahan na hiya. Kasi yung mga classmate niya po, pag nagkakamali kasi, tumatawa. So, ngayon, nakikita ko na siya kung bakit siya mahiyain. Dahil, kung yung grade 4 yung mga naging kasama mo is okay yung mga bata, ngayon, parang mas, kumbaga, na ang tawag dito may yun kumbaga nag-explore na yung utak niya na ganun, ganyan, di ba? Kasi nahihiya siya. Pero sinabi ng teacher niya, aanuhin natin si Kia, mami, na mailabas yung talino niya. Kasi okay siya sa lahat mahihain si Kia, mga ka-business. Paulit-ulit ko nang binabanggit sa kanya yan, lalo na kung naghatid ako sabi ko sa kanya, Kia, mamaya sa klase, mag-raise your hands ka ha, lalo pat kung alam mo. Siyempre, alam naman, mag-raise your hands ka, hindi mo naman alam. Natural, yung talaga, alam mo, pag sa tingin mo, pagka nagtanong ang teacher ay, alam mo, raise your hands ka agad, huwag kang mahiya. Lagi kong ginaganyan ko yun, mga ka-business, pagka
nagsundo ako sa kanya. Naghatid. Kasi madalas kaming nakakarating sa school, sobrang aga. Yan ang isa sa pinaproblema ko rin dito sa batang ito. Hindi naman sa kumbaga para sa akin, pabor nga sa akin na lagi maaga doon. Pero kanya lang, sobrang aga talaga. Lagi kami nakarating doon. Halos mangilan-ilan pa lang yung mga estudyante. Tapos, siyempre, gusto niya kagad na aakyat na kagad kami doon sa itaas, doon sa fourth floor. Ay, pagdating doon, ay mataas pala. Komisyon, wala pa, may mga time na wala pang estudyante. Wala pang estudyante, mga kabisnes, kami lang dalawa doon. Sabi ko, paano to, iwanan kita rito, mag-isa ka lang. Sabi ko, bumaba ka na lang kayo sa baba, doon ka na lang sa banda sa pinakabukana mo na maghintay. Kaya ayaw din niya. Ang gusto kasi niya mga kabisnes na pagkadating ng teacher, siya ang makikita nga, naandyan siya ang nauna. Yun ang kanya, parang, siyempre, parang, kung sa madaling sabi ba, lalo pat nagdadalaga na, parang bang lagi may bida ba, nga, gusto bida siya ba, ako na naman ang una ngayon. Okay naman yun, kaya lang ako, minsan natatakot ako ng mga kabisnes pagka, laging ganyan. Ito kasi, alas 3 ng madaling araw, laging yung nagbabanggit nga sa akin yan Itabi ang cellphone. Ang cellphone pa, huwag mong hinaan, lakasan mo lang, tapos alas 3 pa lang, i-alarm mo na. Sabi ko, grabe naman, kaaga naman masyado. Di ba, pwede alas 4 man lang, imedya, mga ganon. Kay gasino lang naman pati natakbuhin namin din, pag nagmotor kami ng may kanto, wala pa ngang 5 minuto habang naglakad kami mula sa kanto papunta sa school na, sobrang lapit. Hindi talaga, alas 3 ng madaling araw, naligo na yan dyan sa CR. Sus, grabe ko itong batang ito. Pagdating sa eskwela, masyado siyang masipag, napakasipag din. Sa lahat nga ng mga anak ko ito talaga, si Kia ang, nakitaan talaga namin na, ang tawag yan, yung mga agresibong mag-aral, hindi ba yung katulad ibang nga palamya, sa kanya hindi Gagalit siya talaga pag Gagayat nila yan, tapos pagka alam niyang alas 5 na, tapos hindi pa ako, siyempre, pa ako gumagayak, nagmamaktol na yan dyan sa may hallway. Tara na! Sabi ko, alas 5 pa nga lang, sobrang pang-aga talaga, kasi nung takboy natin dyan. Ayaw ko nga yung samantalang ang kuya niya alas 5 medya ang pasok, siya 5:45, di ba? Diyos ko naman kako tong batang ito. Sobrang aga. Kaya bilib ako sa kanya sa bagay na yun na tapos, sana nga sabi ko nga ulit sa kanya rin na sana di ka magbago sa ganong gawin mo sa kumbaga sabik na sabik siyang mag-aral, sabik na sabik pumunta sa school. Sana nga hindi magbago At saka sa grades niya sana hindi rin magbago kasi siyempre di ba ang bata habang lumalaki nagbabago din ang ng isip niya baka mamaya yung hihiya niya ngayon, unti-unti niya na natutunan yung nahihiya. Kasi dati di yan siya ganyan Ngayon, unti-unti na siyang nahihiya. Ayaw na mag-raise your hands kasi medyo nahihiya na siya sa mga katabi. Siguro, maaaring ganun kasi nagdadalaga na nga. Ang iniisip ko dyan, baka hanggang sa paglaki ay dadalhin niya na lalo pat kung mayroon na siyang crush po. Di ba? Di man maiwasan yung mga ganun gusto man niyang mag-raise your hands. Kita siya sa class niya, mahiya na lalo. Yun ang iniisip ko. Sabi ko lagi kong binabanggit sa kanya, huwag kang mahiya. Pero nangako yung advisor niya na... di ba? Yung mga ganun ba? Nangako yung advisor niya sa akin na tutulungan niya si Kia na ma-improve palalo. Ano mo rin si Kia, lagi mo siyang kausapin sa bagay na yan. Kasi, yan talaga, malaking posibilidad talaga na si Kia talaga maganda ang magiging future nitong batang ito. Basta't hindi lang talaga siya magbago. Yan lang naman ang asa akin. Hindi lang siya magbago ba yung kanyang pananaw. Baka pagdating sa pag lumalaki na, yan ang inisip ko baka magbago na yung niya, pananaw sa buhay. Yung bang tinatamad-tamad ng pumasok, mahilig na mag-absent, tapos hindi na siya masipag tawag nito, mag-study. Kasi ito, napakasipag mag-study yan, mga kabisnes. Kaya, sana hindi magbago talaga Yun lang ang akin naman Yun lang naman ang hinihiling ko rin sa sana. Siyempre, pinapanalangin namin na sa mga anak ko may baka ito ang presidente ng Pilipinas. Magsisilbing di naman tayo naghangad na para sa akin naman ako may edad na rin Hindi naman para sa atin yun, para sa kanila. Ang akin ay para sa kanila ba na pagdating ng panahon mapapakinabangan talaga niya yung kanyang kasipagan ngayon sa pag-aaral.
Talaga masipag. Kasi tingnan mo naman, nakahangir na yung susot niya. Yung susuotin niya mga kabisnes, ito katunayan. No? Saan yung gamit niya? Oh. Ayan o. Pag church yan. Ayan. Ayan o. Oh. Ano na yan, nakagayak na yan. Ayan, susuotin niya bukas eh. Ayan o. Oh, yan to yung PA, pang PA niya o. Oh. Ganyan siya ganyan siya sa gamit niya. Gabi pa lang, prepared na yan. Alam mo kung bakit? Piniprepared na yan talaga yan. Alam mo nga kung bakit. Hindi ganyan siya hindi ayaw niya nang yung parang mag-utos. Asan ba yung anak ko? Siya anak ko sa magkakalkal yan kung saan yan. Hanapin niya magamit niya. Kasi po, may laban po sila sa sayaw. Kaya gano'n. Kaya, maaga pala, excited na siya na i-asikaso yung mano niya kasi sasayaw nga siya. Tapos si Idin din naman, sa unang Diyos, maganda din ang nagiging grade. Saka yung resulta, yung tag nito. Sa school niya ngayon ay siya ginagawang pambato sa mga... Lalaban din siya eh. May binanggit sa akin kanina na naman, may isa na naman, na siya na naman ang kinuha. Yung isa, yung sa mga program siya ang ginawang pambato sa mga singing. Kantahan. O yun, ang singing. Siya ngayon ang kinukuha mga ka-business. Siya na ngayon yung pambato sa school nila. Sabi ko, sinabi ko rin kay Dindin, ay, kako, yan ang pinakadabis. Saan siya nagmana? Sana makuha mo rin yung diskarte ko dati na hindi mahiyain sa bagay na yan, yung ganyan. Basta kanta-kantaan lang. Naku, Diyos ko, magkakanta lang naman. Pero alam mo kung bakit? Malaking tulong kasi yan sa grado kasi pati. Oo, dagdag yan. Dagdag grades kasi yan. Tapos may isa na naman siya makikilala ka kasi ng buong teacher mo. May isa na naman siyang binanggit sa akin kanina, nakalimutan ko lang mga ka-business eh. Meron na naman, siya na naman ang kinuha. Sabi ko na, basta kaya naman eh. Sige, gulang, tanggapin mo lang yan kasi napakalaking bintaha kasi talaga yan pagka meron kang mga inaatinan sa school na mga programs, aktibo ka sa mga ganyang bagay. Naku, dagdag ris yan, malaking puntos sa'yo yan, sabi ko. Nakuha niya yung ugali ng ate niya, si Jamela. Kasi sumasali yun. Si Jam din, din yun, sa bato ng school. Sa band singing. Band together. Ano ba tawag doon? Band together ba yun? Basta labanan sa school. Oo, sa kantahan din yung panganay ko. Ganon din yun, siya din yun ang kinukuha. Modeling. Sa modeling naman, siya din kinukuha. Si panganay ko. Hindi rin mahihain yung pagdating sa ganun eh. Ito si Dindin naman, Dindin medyo mahihain pa nga ito eh. Pero ngayon medyo lumalaban na rin habang nagiging mature si Dindin. Kaya natuto na rin hindi na rin nahihiya eh. Sabi ko, wala kang dapat ikahiya dyan pag nasa school kasi grades talaga yan. Malaking puntos ka dyan, sabi ko sa kanya. Oo nga pa eh, ako nga ang kinukuha ngayon sa mga sa school namin. Akong ginagawang pambato ngayon sa mga. Sabi ko, sige lang. Kung matalo ka man o manalo o matalo ka man, wala problema nun. At least, nagpresenta ka o ano ba? Kasi sa room nyo o sa section nyo, ikaw ang kinuha. Proud ang teacher sa iyo eh. Sa iyo Kasi pag labanan na doon sa kuan o room sa room no, o yung kumbaga section sa section tapos ikaw ngayon ang pambato sa section mo. Proud ang teacher sa iyo. Siyempre ikaw sa sarili mo, proud ka rin. Sabi ko sa kanya. Kami magulang, proud din kami. Siyempre, pati rin naman kami. Kung makikita ba namin labanan na pagdating sa pinaka-final, ikaw ang nanalo, malaking... Tatalon ako. Di ba? Tatalon ako. Yun ang ko sa kanya. Kahit din naman. So, ayun lang po mga ka-business, no? Medyo napahaba-haba yung aming kwentuhan, mga ka-business. Kasi, medyo na-alarma lang din kami. Din siya, bigay aral din na sa ibang mga magulang. Mas magandang naging kaibigan mo yung anak mo para at least yung mga nangyayari sa kanya sa araw-araw ay naisasabi niya sa'yo. Hindi siya nahihiyang magsalita. Si Kia naman din naman magkwento sa'yo. Hindi, maano naman siya. Kung baga, kailangan mo, nanay mo, tatay mo, best friend mo. Diba? So, para lahat na sasabi niya, at least, alam mo kung ano nangyayari sa anak mo. Diba? So, yun lang po mga ka-business, no? Maraming salamat po sa simpleng vlog na ito mga ka-business. At kami lang ay na-alarma lang din dahil siyempre bata yan. Kaya kung di naman namin a-actionan yan, sabihin na namin, hayaan mo na lang yun na. Hindi siyempre, anong sasabihin ng bata na, grabe naman yung mama, papa, di man lang ako sinuportahan doon nga. Nabastos na nga ako doon eh. Ganun, di ba?
Di naman agad kasi nagkaroon pa kayo ng conversation pa. Dalawang sa, araw po. Mga 2 days pa sa... Kumbaga, hindi siya pumasok ngayon, kinabukasan, hindi siya, kumbaga ngayon siya pumasok. Kasi may lakad kasi tayo noon, no? Tapos kinabukasan, hindi siya nakapasok dahil ayaw niya. Next day, saka ko na siya kinausap. Oo. Bakit naging 2 days nga pala yun bago natin na ano? Hindi nga, ganito yun di ba? May lakad tayo ngayon. Kahapon siya nagsumbong. Di ba? Kinabukasan pa. Kinabukasan, may lakad kasi tayong kinabukasan. So, hindi natin nagawa. So, kinabukasan pa ulit. Isang araw lang. Isang araw lang, hindi 2 days. 1 day Isang lang araw lang. makalipas. Kasi umuwi, tapos kinabukasan, dapat, yun na, nagkaroon ng nabanggit naman niya sa akin yun, mga ka-business. Sabi ko, ano bang kuan? Puntahan natin, sabi ko sa kanya. Sabi nga naman niya, may lakad tayo bukas eh. Pero chinat ko agad siya. Sabi ko, teacher, pwede po bang next day na lang kasi nagkaroon ng emergency. So, yun lang. Yun lang, mga ka-business. Salamat. Masyado na mahaba ang vlog ko. Tapos, ang bait din ng advisor niya po. So, shout out dun sa advisor, no? Maraming salamat po. Lalaking advisor. Sir, maraming salamat po sa action nyo rin na ibinigay, no? Naagaran ba, nalutas agad at nabigyan ng paliwanag ang bawat isa, siyempre, naipaabot din namin sa anak namin ang pag-uusap dyan sa school. So, naliwanagan din yung bata na mayroon palang ganong kondisyon yung nag-ano sa kanya. Naipaabot naman kay Kia din na kausap si mama niya nakipag-usap kay Kia na hindi na lang natin na kasi pala may ganito palang kondisyon yung bata. Parang nga yung inaalagaan ko. Pagka naman tataray-tarayan mo pa yan, ganun ang kondisyon, baka lalong mag-trigger patuloy na hindi So, naintindihan na ni Kia. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Salamat po ng napakarami sa inyo pong walang sawa na panonood o suporta. Ano man ang mga vlogs namin, kay malungkot, kay halos karamihan ng mga vlogs natin, puro malungkot na lang So, sabi ko nga, mga ka-business, kung ano talaga yung actual na mga nangyayari dito sa araw-araw, totoong pangyayari sa araw-araw, yun talaga iba-vlog ko. Kasi, naghanap nga ako ng content ano bang hahanapin ko, ito na nga maiko-content. Kung may nagkasakit sa amin dito, binablog ko yan. Kino-content ko yan. Kasi at least alam niyo po So, sabi ka po, ito na naman. Ewan ko lang din po baka may mga ganun talaga, binablog ko talaga Siyempre, yun yung yun yung daily. Kasi, yun ang daily vlog namin. Kumbaga, family vlog, yun talaga Yan nyo po pag halimbawa naging maayos na at naging stable na, di mag-charity po kami. Pagka sabi ko nga naman noon pa naman sa mga nauna po ko pang mga vlogs mga ka-business, ang goal talaga namin mga ka-business is pagtulong din. Kasi ang pagtulong naman, hindi naman yan, sabi nga hindi naman ikan yan mga ka-business, kasi yan ay utos ng Panginoon Diyos utos ng Panginoon Diyos na yung bang tulungan mo ang iyong kapwa. Kung nandun na sa sitwasyon nga ang ating YouTube channel ay medyo nakaangat-angat na ng kaunti, pag mayroon na tayong kapasidad, bakit hindi mga ka-business? Maski man ngayon, ganito ang nagiging sitwasyon pa sa kasalukuyan yung aming channel ngayon. Kung medyo maluwag ba naman kami, matitiis ba namin kung may taong nakikita natin niya talagang karapat dapat tulungan, di ba? Masaya tang mag-abot. Pero, yun nga, sa abot lang ng ating makakaya. So, sa ngayon, muna, no? Simple lang munang mga vlogs namin na amin kung may paglingkod sa inyo. At, yun, pangunahin muna. Siyempre, sabi nga charity begins at home. So, dito muna kung ano yung mga kailangan nating i-provide para sa pamilya, yun muna unahin natin. At pasasaan din naman mga ka-business kapag iigi na, maging okay na yung ating revenue, mga ka-business. So, salamat na lang din po mga ka-business naming minamahal dahil hindi naman po kayo talaga nagsasawa. Nakikita naman po namin mga ka-business na
meron at meron nanonood talaga. Ano? Kahit, Kapag hindi nga nakapag-upload, hinahanap. Bakit walang upload si Buknoy? Bakit walang upload si ganito? Yung mga kagwangs. Lahat kaming mga kagwangs hinahanap nyo. Bakit si ganito? Di ba? Na mababasa natin sa mga komento eh. Minsan may mababasa natin sa comment na, bakit si Intoy walang upload nito? Bakit si Bay nito walang upload, di ba? So, ibig kong sabihin, hinahanap nyo talaga kami. Salamat! Salamat ng napakarami. Salamat po sa mga bagong nanonood po sa YouTube channel namin. Maraming salamat po Thank you po. Thank you po talaga. Sa mga bagong supporters, thank you. At sa lahat ng vloggers sa buong Ka-Business family, thank you sa inyo pong suporta sa amin pong lahat sa kabuuan ng Ka-Business family vloggers. Maraming salamat po mga Ka-Business sa suporta nyo po. So patuloy lang din po natin suportahan ang ating Ka-Business official, siyempre. Pangunahin, Papa Dins TV, Ka-Business family, Mrs. Kibi official, at saka sa lahat ng mga kagwangs, no? Ang inyong abang lingkod, Kagwang Buknoy official, mga Ka-Business. Vera and Lito. Play support din po. Tapos Bira and Lito, si Medyo Kagwang official, then Editor Daryl official. At sa lahat ng lahat ng reactors. Kasi marami. Sorry. Sa lahat ng mga reactors. Support sa din po. Kabuuan ng Ka-Business family, no? Yes. Support din po natin yan, mga Ka-Business namin minamahal. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Birabanat lang po tayo, mga Ka-Business. Ingat po kayong lahat. God bless you po. Thank you very much po ulit sa lahat ng nagmamahal sa amin. Okay. Bye-bye. Bira. Minahal kayo ng
Bye.